beloved Boss Mike Cervera. Ayan o, mula kay Sarah, mga kababayan ko, hanggang dito, hanggang sa kanilang lahat, ganito. Ano, lutang na lutang mga kababayan ko. Ha? Eh baka nalutang na, sabi nga nila, mga kababayan, nalutang na sa kakasinghot ng utot ng China. Ha? Pakinggan nga ho natin ito, mga kababayan, ha? Ako, ewan ko na. Unawain yung ay, lapit mga DDS at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa idol nyo. Nais kong ipamahagi ang mga kwento na ang inyong idol mahina ang ulo. Eto na, pakinggan ninyo mga kababayan ko ha. Pakinggan ninyo, eto na. Pare-pares tong mga DDS hanggang kay Sarah pababa eh. Another question po. Another question po. What is your reaction to the statement of Senator Lacson saying What is your reaction sa statement ni Ping Lacson? Na ano? that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be That the worst thing happened to Bato, si Batong Kalbo na nagtatago ay brought to the custody of the ICC after na madadala, brought to the custody of ICC na madadala diyan po sa kulungan, makulong na. sitting senator. Na nakaupo ngayong senador sa kasalukuyan na nagtatago. Ngayon, ito mga kababayan ko, pakinggan nyo yung sagot na maigi, unawain nyo. Medyo sumakit ho ang ulo ko talaga rito. Mga kababayan, lutang na lutang to. Pasok natin. Lapit mga DDS at manood kayo. Ang inyong idol hindi alam kung saan buhugot ng katwiran ito. Pasok! Sa tingin ko lang ha, sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao, the worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Ano? Yung loading mga kababayan sanay na tayo kay Sarah. Pero yung sagot niya rito mga kababayan, kakaiba talaga ha. Ito na, pasok! Kapag wala kang sakit at hindi ka nabatay, at buhay na buhay ka pa, kahit nasa loob ka man ng kulungan o nasa labas ka ng kulungan, okay na. Kasi hindi lahat ng tao ba binibigyan ng 70 years, ng 75 years, ng 80 years ng Diyos. Yung iba, lumabas lang, bumili ng itlog, hindi na nakabalik. Kita niyo mga kababayan, ano kinalaman na naman yung itlog na hindi nakabalik? Mga kababayan ko, hindi ganyan ang sagot ng matatalinong tao. Di ba? Hindi ko ganyan ang sagot ng matalinong tao. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, ako nalulutang din Ako, hindi ako matalino. Hindi ako yung katulad niya ng vice presidente, pero mga kababayan, mas bobo sa akin to. Tao pa ko ha! Mas bobo sa atin to. Ito na. Sa pamilya nila. So, yan na yung pinaka-worst na mangyari sa isang tao. Kung magkasakit ka, na maubos ang pera ng pamilya sa pagpapagamot sa iyo. O mamatay ka, na maiwanan mo yung mga mahal mo sa
Maraming salamat po, VP Inday. Mabuhay po kayo. Wow, tapos na. Bilis. Sabi pa niya, wow, tapos na. Ang bilis. Tingnan, mga kababayan, gusto pa nga mag-request. Eto, panoorin nyo maigi, ha? Buuin na natin. Panoorin nyo. Hindi ako sasabat. Hindi ako magsasalita para mas gets ng mga DDS na lumapit. Kasi nagdagdagan tayo ng konti. Lapit, ha? Eto na. Pakinggan nyo maigi. Ha? Sige na. Pakiusap, unawain yung maigi. Tapos paki-comment nyo na lang, ha? Unawain yung maigi to, ha? Oy, nandito na si Alicia. Susunod na magla-live yan mamaya-maya, ha? Panoorin nyo. Ito na. Pasok! Another question po. What is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator? Sa tingin ko lang, sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao, the worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Kapag wala kang sakit at hindi ka nabatay, at buhay na buhay ka pa, kahit nasa loob ka man ng kulungan o nasa labas ka ng kulungan, okay na. Kasi hindi lahat ng tao ba binibigyan ng 70 years, ng 75 years, ng 80 years ng Diyos. Yung iba, lumabas lang, bumili ng itlog, hindi na nakabalik sa pamilya nila. So, yan na yung pinaka-worst na mangyari sa isang tao. Kung magkasakit ka, na maubos ang pera ng pamilya sa pagpapagamot sa iyo. O mamatay ka na maiwanan mo yung mga mahal mo. Maraming salamat po, VP Inday. Mabuhay po kayo. Wow, tapos na. Bilis. What is that? Oh my god! What is that? Yeah. Made in Grabe talaga tawa ko dyan, mga kababayan, nung mga kababayan ko parang sinabi na, umupo ka. Ang liliwaliw, pag napagod ka, uupo ka. Alam niyo yun, mga kababayan. Pag sinabi nga, Madam Vice President Sara Duterte, umupo po kayo! Sagot niya, mga kababayan, ang paglalakad-lakad, mapapagod ka. At sa paglalakad-lakad mo, may makikita ka na mga mukhang unggoy na katulad ni Digong. At sa paglalakad-lakad natin, ganun aabot na mapapagod ka. Oo. Kaya uupo na ako. Ganun yung sagot. Ang aga-aga talaga si Sarah, mamimiss ko to kapag ka nawala Oo, di ba? Nakakapagpasaya rin si Sarah, no? Ano kaya masasabi ng mga DDS dyan, mga kababayan ko? Kasi talagang iba, Iba yung mga sinasagot, Our beloved Boss Mike Cervera.